Saka pa na ibigay sa amin ang katarungan aming minimithi ay noong may halal si Tatay Digong. It's so overwhelming. Yung lahat ng supporters today, and I cannot, my heart is moved with overwhelming supporters today. When it comes to Tatay Digong, umiyak talaga ako. Ay hindi po tayo sumusuko. Napatuloy po tayong lalaban. Free silang magnakaw sa kaban ng bayan. Hindi lang doon, mga kababayan. Ibinenta ang halos 30 tonelada na ginto na gold reserve ng Central Bank. Hindi dahil madaming mga bangag sa Cagayan North. Dahil nagpapaniwala sila sa isang budol-budol man. Nag-organize ako ng isang organization na tinatawag nilang Kilusan ng mga bagong leader sa Pilipinas. Nagpadala ako dyan sa Mandaluyong ng 800 van units. Nagkagulo sila dyan sa kanilang headquarter. Nagalit si Abalos sa akin nang dahil sa 800 van units na sumali dyan sa karaban na yan. Kinansel ako. Ang ibang mga van units na nanggaling sa iba't ibang panig nitong NCR na to hanggang sa Pampanga, Nueva Ecija, hanggang sa Batangas province. Nagalit pa sila sa akin. Ang pinatuloy ko na van dito sa Metro Manila ay 180 van units na lang. Pinagalitan pa ako. Biruin mo yun. Sa sakripisyo ko na nag-organize ng kilusan ng mga bagong leader sa Pilipinas, pinadala ko ang mga leader mula doon sa South Cotabato hanggang doon sa Apare. Sarili nilang pera ang kanilang ginastos, pero anong ginawa ni Balog? Hindi posisyon ang aming hinihiling, kundi ang tamang pagsaserbisyo sa taong bayan. Ibalik ang dangal ng mamamayang Pilipino. Pero anong ginawa ni Bongbong Marcos ngayon? Anong ginawa niya sa ating mga Pilipino? Sa halip na kasuhan ng mga magnanakaw sa kaban ng bayan, ang kinasuhan yung mga witnesses. Bakit hindi nila ito pakinggan sa Senado, sa Korte? Anong ginagawa nila ngayon? Anong ginawa ng mga taga-Supreme Court? Anong ginawa ng Ombudsman? Anong ginawa ng mga ito? Na dapat itong mga ito ang tagapagtanggol ng mamamayang Pilipino. Naging tahimik sila at pinabayaan si Bongbong Marcos na free silang magnakaw sa kaban ng bayan. Hindi lang doon, mga kababayan. Ibinenta ang halos 30 tonelada na ginto na gold reserve ng Central Bank. Hindi nila may paliwanag kung saan nabenta ito, kung sino-sino ang bumili nito, nasaan ang resibo. Ngayon, ako ay lumantad sa norte at ito ang mabigat na laban ko ngayon dahil maraming mga buzzers, maraming mga commentators dyan sa social media sa akin, pero ngayon, patuloy ang pag-organisa ng Duterte, Solid Duterte North sa Cagayan ngayon. Iyon ang magandang balita sa atin ngayon dahil dumadami na ang ating mga miyembro, mga leader sa iba't ibang bayan ng mga probinsya ng Cagayan Valley. Isama na natin dyan ang mga iba't ibang parte rin ng Cordillera, mula Kalinga, Ifugao, Mountain Province at Apayao. Maraming salamat po. Ang inyong lingkod po, ang codename Agila ng Cagayan. Ayan.
Muli, ako po si Ina Sampang po talaga yung name ko. Hindi pa ako Zimmerman. Yes, bagay din. Ako po si Ina Sampang, isa pong kabataang Pilipino. Na tulad din po ninyo, pareho po tayo ng pinaglalaban. Tulad nga po ng sinasabi ko sa mga rallies na ina-attendan ko, ang boses po nating mga kabataan ang pinaka-importante sapagkat dito po nakasalalay ang ating kinabukasan. Kaya naman po ngayon, ako po ay natutuwa dahil lahat po tayo nakikipagkaisa upang tigilan at tuldukan na po ang katiwalian at kawalang hiyaan ng administrasyong si Marcos. Yes, tuldukan! Yes. Kaya natutuwa po ako dahil tayo po ay sama-sama from the very start. Nandito na po kayong lahat. Lagi po kayong tumitindig. Lagi po kayong present. Lagi pong matatag ang ating puso upang ipaglaban ang ating bayang Pilipinas. Nito po ang mga nakaraang linggo, mga months na dumaan, grabe po yung mga pinagdaanan po ng ating bansa. Bukas po, mag-iisang taon na po mula nung kinidnap ang ating mahal na presidente na si Tatay Digong. Kaya naman po bukas, iniimbitahan ko po kayo na samahan ninyo po kami. Magkita-kita po tayo bukas 1 p.m. sa Liwasang Bonifacio, papunta po ng Supreme Court upang ipaglaban at iparamdam natin kay Tatay Digong na hindi po tayo sumusuko, na patuloy po tayong lalaban para sa hustisya at para sa bayang Pilipinas. Mabuhay po ang kabataang Pilipino at mga kababayan nating Pilipino nandito po ngayon. Palakpakan po natin ang mga sarili natin. Maraming salamat po. Thank you, Miss Ina. Maraming salamat sa pakikipagkaisa sa hanay ng kabataang Pilipino. Ako po gusto ko ring maglakad ng pakikipagkaisa mula Liwasang Bonifacio patungo po sa Supreme Court. Pero pinaigsi po ng gobyerno ni Marcos ang lakad ko sapagkat ako po ay haharap sa preliminary investigation sa kaso na naman ng NBI. Cyber libel na naman kay Ka Eric. Talaga lang ha? Wala na ba talagang iba? Si Ka Eric na lang. Bukas din po yon, alauna sa Department of Justice. Mayroon pa ang mga komunista ongoing 2 million wounded feelings. Tidi Casino, Carol Araulio, Atom Araulio. Wow. Pati ang lisensya ni Dr. Lorraine Marie Badoy bilang doktor pinapakansila na rin sa Professional Regulations Commission. Hanep. Pero tuloy lang. Fights. Nakakapagod ba maging matapang? Of course. Nakakatakot din ba para sa mga mahal sa buhay ang ganitong uri ng buhay? Of course. Pero itong tamang dapat gawin when you choose to embrace what your destiny sets for you. Amor fati po ang tawag dyan. Okay, mga kababayan, tawagin natin si Ginoong Moises mula po sa Cebu para po sa Duterte Riders Philippines, boses ng mga nagmamaneho ng motor, bip bip bip, para kay Tatay Digong. Moises para po sa Tatay Digong for Inday Sara Movement 2028 at pati na rin po para sa Kampilan sa Cebu. Maraming salamat, Kairek. Ito pinaka-idol namin sa Cebu. Ang tapang, no? Anyway, kami po sa Duterte Riders Team Philippines ay patuloy naming lalaban ang hustisya para kay Tatay Digong. Alam natin na masakit sa ating Pilipino ang ginawa nila para kay Tatay Digong. Kahit nagmahal ngayon ng gasolina para sa mga riders, voluntary po namin ipaglaban ang hustisya para kay Tatay Digong. At ako din ay nagpapasalamat kay Secretary Jing Paras na ipinagkaloob sa akin
maging presidente ng Tatay Digong for Inday Sara Movement. Kasi po, kami sa Cebu ay may boses, lahat kami ng Cebuano ay lalaban para kay Inday Sara Duterte for 2028. Maraming salamat po at mabuhay tayong lahat. Patuloy ang laban natin para kay Tatay Digong at para kay Inday Sara Duterte. Maraming salamat. Moses, tumawid ng disyerto, umabot sa Cebu. Kasama ang mga riders. Hinabol ng paraon. Ikaw pambansang loyal sa pangalan pa lang loyal na KPL. Mga kababayan, mula po sa Masbate at Kabikulan, ang ating Mayor Inday Sara for supporters for the Philippines. Kung sino po magsasalita, please come forward in a brief acceptance of the challenge message. Dating board member sa probinsya ng Masbate. Come here, sir. Dating board member po ito at naninindigan sa tamang politika at totoong matinong panggobyerno. Mayor Inday Sara Supporters Philippines, coming from the Rodeo Island province of Masbate. My profound respect to the master of the ceremony, Kay Eric Celes, to the organizers of this forum. Hindi ko na lang po tag-isa-isahin. Sa lahat ng mga attendees ngayon, magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon din po. I suppose much has been said about the wisdom of Tatay Digong, about the wisdom of Inday Sara, BP Inday Sara. Ako po, bilang representante ng Miss Masbate, Mayor Inday Sara supporters for Masbate, ang masasabi ko lang po, ang grupo namin na galing sa Masbate ay magsusuporta ng full support sa battle cry nitong samahan na tapang at malasakit. We understand na sa mga taga-Masbate na ang tapang at malasakit ay hindi magiging matapang kung wala ang kampihan. Ano? Hindi kampihan? Kampilan. Kampilan para sa kampihan. Because we understand that ang kampilan ay sandata na upang labanan ang katiwalian ng presenting administrasyon, katiwalian ng korupsyon at saka hindi pagrespeto ng mga umiiral na batas ng ating sorry sir, because I am a vernacular speaker. I am a Masbateño and Bisaya. Nahirapan po ako magtagalog. Ang kampilan po, as we understand, ay ito ang instrumento na dapat natin gamitin upang labanan itong mga katiwalian sa ating nasod Pilipinas.
You know, ang tapang, as we understand na mga taga-Miss Masbate ay kailangan para mag-succeed itong battle cry ng ating grupo na tapang at malasakit. Because ang organisasyon po o yung advocacy will never succeed, I understand, kung wala po tayong sandata na dapat labanan. Pero itong sandata ngayon na ginagamit natin, hindi kapariho ng mga high-tech na sandata na ginagamit sa gira sa Middle East. Ito po ay sandata ng pagkakaisa na pagsuporta sa ating Tatay Digong at Inday Sara. My friends, at saka yung mga kasamahan ko dito, gusto ko po marinig ang sigaw ng aking mga kasamahan from Miss Masbate. If they are really, kung kami talaga ay susuporta sa advocacy na ginagawa ng mga organizers nitong forum na ito. Gusto nila po marinig ang inyong sigaw. Mga kasamahan, lastly, mabuhay and God bless one and all. Ayun. Maraming salamat po mula kay dating board member, Deputy Secretary General ng Miss Masbate, Mayor Inday Sara, Supporters Philippines na nakabase sa Masbate at Bicol. Gusto niyo bang marinig daw si Ma'am Roseni o si Gadon? Hindi po si Larry. Pagpipilian nila, they will represent mula po sa hanay ng Kabisayaan, sa area po ng Samar, Aklan, Kalibo, and Boracay, Inday Cares, Panay Island. Walang iba kundi si Miss Rosini o kung sino man ang kanilang representative. Please come over. Andiyan na si Rosini. Thank you, kay Eric. Naiiyak ako. It's so overwhelming. Yung lahat ng supporters today, and I cannot, my heart is moved with overwhelming supporters today. When it comes to Tatay Digong, umiyak talaga ako. Narinig ko na lahat ng sinabi, pero ayaw ko nang magsalita against the administration. What I'm going to say today is kung bakit ako nandito at kung bakit habang buhay akong tatayo at makipaglaban sa mga Dutertes. Why I stand with the Dutertes? Why do I stand so firmly behind former President Rodrigo Duterte? To answer that, you have to remember the Philippines before 2016. For too long, our nations felt adrift, stagnant and decisive, and hesitant to confront the interests of the powerful untouchables. At alam nyo kung sinong mga yon. I fight for the legacy of Tatay Digong because he was the first leader to truly speak the language of the street. He didn't just offer platitudes.
He acted with an iron will. At alam natin yon. He took on the drug menace that was destroying our families, and he claimed the safety of our communities. Supporting him was never just about one man. It was about a movement that finally brought the Provinciano and the common citizen into the halls of Malacanang. And I am personally proud of it. Ewan ko sa inyo. For sure, all of you is proud na proud din. But a legacy is only as strong as its endurance. We cannot afford to slip back into the era of traditional politics and half measures. This is why I am fully committed to the presidential bid of Vice President Sara Duterte. Are you agree? Are you agree? Yes! Parang kulang ang pinakain sa inyo. Inday Sara carries the Duterte name, but she leads with her own unique strength. We watch her turn Davao City into the powerhouse of Mindanao, and we see that same discipline today in her national leadership. She represents the perfect evolutions of leadership. Her father's legendary toughness, tempered by a modern strategic vision. That's Inday Sara. She has proven she can lead with a heart for the poor while maintaining the strict discipline required to keep a nation orderly. Supporting VP Sara is about safeguarding our progress. It is about ensuring the build spirit lives on, that our national sovereignty remains non-negotiable, and that our fight against crime and insurgency never wavers. In an increasingly unstable world, we cannot afford a leader who blinks in the face of pressure. We need a president with the courage to make the hard choices, even when they offend the elites. Sara Duterte possesses the DNA of a patriot and the hands-on experience to steer our ship of state through any storm. Again, are you agree? I stand by the father because he proves that change is possible. I stand with the daughter because she has the vision to lead us forward. In the Dutertes, we find a leadership that refuses to back down, a leadership that puts the Filipino people first, always. Alam natin yan. During the COVID, kung wala si Tatay Digong, patay na tayo. Look what's happening right now. Pinabayaan lang tayo, nagkagera-gera na, tumaas ang gasolina. Walang trabaho, pero nasaan sila? Actually, nag-reduce blackout ako because I don't wanna see, I don't wanna read anything. Pabalik-balik na lang. Tapang na nasimulan tuloy-tuloy para sa bayan. That's the legacy of the Dutertes. Maraming salamat po. I miss you so much, Tatay Digong. Let's bring him back. Maraming salamat sa madamdaming pahayag mula sa leader ng Kampilan sa Kabisayaan, partikular sa Aklan, Kalibo, Antique, Capiz at sa mga iba pang bahagi ng Panay Island. Ngayon, before po ang ating oath-taking as volunteer coordinators in our areas and organizations at ang ating community singing, please hold on, last two speakers. Pakinggan po natin ang pahayag ng pakikipagkaisa ng tagapangulo ng Duterte Riders Supporters Philippines, DRS.
Talipasan, Kasapi, Barm from Cotabato City. Lapit na po si Ma'am Norodin. Ikaw ba? Okay, sorry. Ang nakalagay dito, akala ko Miss Norodin. I'm sorry, sir. Si Brother Norodin Talipasan from Barm and area ng Cotabato City. Opo, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magandang hapon sa ating lahat. Good afternoon po. Alam mo, kami sa Mindanao kung saan noong kapanahunan doon na nangyari ang nabuo ang mga makakaliwa dati. Kami yung mga mamamayan na lumaban sa gobyerno noon, ang aming mga ninuno dahil sa martial law noon. Opo, kami po noon ay palaging may gulo. Ang sabi nga ng mga may kasabihan na where war never end ay nasa Maguindanao. Kung saan nabuo ang MNLF, kung saan nabuo ang MILF. Kada mag-usap ang gobyerno at ang makakaliwang grupo noon magkakaroon ng anak, mga anak na isa na namang dahil sa mga katiwaliang noon ginagawa sa gobyerno at sa pagmamalupit sa aming mga maliliit na salaylayan. Kaya kami hanggang kaya pa namin na naiwan ngayon ng mga ninuno namin kung saan nakita namin ang liwanag dahil kay Tatay Digong. Halos 50 dekada ang pag-uusap ng gobyerno at ang MILF. Saka pa pinirmahan, saka pa naibigay sa amin ang katarungan aming minimithi ay noong may halal si Tatay Digong. Bago kami naging kasapi, bago nabuo ang aming grupo, sir, na kasapi ay dati na kaming MRRD, NECC, ARMM pa po noon. Medyo kinakalaban din namin ang governor noon. Noong magkaroon ng eleksyon sa pagka-presidente, alam nyo ba na ang lakas ng suporta namin kay Sara Duterte? Pero bigo kami. Dahil bigo kami noon, dahil hindi siya tumuloy. Ang kampanya namin doon sa laylayan, Sara Duterte. Pero medyo nabigo kami. Pero baka naman ngayong 2028, ngayon pa lang sisimulan na natin. Alam nyo, gumagamit kami ng bangka para lang sa signature campaign natin. Opo, makikita doon sa mga form natin na medyo nabasa. Pasensya lang. Pero kahit pa paano, ginagampanan namin ang tungkulin para makabayad man lang kami kay Tatay Digong sa ginawa niyang pagbigay sa BOL, ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na kanyang ibinigay ngayon, kung saan kahit sa laylayan ngayon inaabot na ng programa ng aming butihing chairman. Ngayon po, inihikayat ko po ang mga kasamahan natin sa BARM at buong Mindanao, lalong-lalo na sa Cotabato City, na wag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Dito na tayo kay Sara. Wala man tayong maibigay na pera, hindi man natin kaya magpunta dito sa Maynila. Dahil sa totoo lang po, nagsulisit lang ako ng pamasahe ko. Isang hamak na COS lang po ako. Kaya nahuli ako dahil hindi ako nakasabay sa mga kasamahan ko kay medyo kumulang yung bayad natin sa aeroplano. Kaya lang po, medyo mayroon din tayong isang salita kaya maraming nagpautang na rin. Opo. Babayaran lang natin pag uwi natin pagka magbalik na tayo sa ating serbisyo. Tama yun sabi ni Sir kanina, yung rider, na hindi tayo natatakot sa mga asawa natin.
Opo, hindi tayo kung nasa tama ang ipinaglalaban natin. Kasi yung mga asawa natin, madali lang yan pakiusapan. Ako po, palagi hindi ko na lang ipakita ang likod ko kay medyo makahiya. Pero ang sikreto sa ating mga asawa pag magalit sa mga ganito, bilhin natin na hanger yung mahina lang. Kahit napaluin tayo, hindi gaano kasakit. With that, Assalamualaikum, magandang hapon po sa ating lahat. Nakakatabang puso ang volunteerismo ni Brother Norodin. Nangutang na, pero sigurado tayo na hindi siya bahagi doon sa mga taong nagigipit sa Bombay, kumakapit. Hindi po siya kasama doon. Thank you, Brother Norodin, for your very meaningful and inspiring initiative of coming over here. Pero ayoko yung hanger, ha? Okay na kami sa unan. Medyo malambot yung unan kumpara sa hanger. Ang ating tagapagsalita mula sa SFGF, bago ang panghuli sa Agila ng Cagayan, Colonel Yu. Please come over. Nandyan pa ba? Si Colonel Yu. Ayan. Siya po ay nag-iisa lang. Only you. Come here, please, Colonel Yu. SFGF, kagrupo ito nila Captain Dado Enrique, mga tagapagtanggol ng sambayanang Pilipino. Dito na, sir, sa entablado. And then ang Agila ng Cagayan, please pumunta na po kayo sa harap. And then we will have the community gathering for the final portion. Salamat kay Eric sa ano mo. At unang-una nag-extend po si Chairman Dado na pasalamat sa inyo dahil sa pagkilala ng aming grupo, at siya rin po ay inamungkahi rin niya ang sovereignty ng ating Pilipinas. Ng lahat ng tao ng Pilipino ay may karapatan magsalita laban sa mga katiwalian. Ang pinapaabot niya sa inyo ang salitang for justice and truth for the Filipino family at para sa bayan. Higit sa lahat, pinapaabot niyang pagkumusta sa inyo. At kami po ay kasama din sa mga grupo gaya ng inyong adhikain sa mga plano natin sa mapaayos natin ating bansa. Higit sa lahat, mapaayos din natin ang ating mga buhay, mapalis natin mga katiwalian ng mga nasa kasalukuyang gobyerno natin. Kami po sa SGF, kasama niyo sa mga lahat ng plano na maging anong mangyayari. Hindi rin namin gusto yung violent na laban sa mga gobyerno. Kundi peace ang peace rally ang natin gagawin. Gaya ng lumungkaya ng ating mga grupo, Senator Miro Pasio, Congressman Paras, si Eric, at iba pa mga kasama natin sa mga ngayon nandito, mga leader. Iisa lang po ang ating plano dyan. Kaya amasahan ninyong SGF na kami lalantad sa anumang panahon na kailangan niyo kami. Muli, papasalamat po si Captain Dado sa inyong suporta at ganun sa mga kailangan natin. Maraming salamat po.